Magandang gabi mga kapatid. Matagal na po tayong walang Facebook. Magbuhat po nung last week. Ang dahilan po ay sapagkat pumunta po kami sa Carabao Island, Romblon. Ito po ay kilala rin sa taguring San Jose, Romblon. Yan po ang official name. O kaya po Hambil. Yung Hambil, Carabao Island, at San Jose, Romblon. Meron pong isang iglesia po no, gawain po sa Panginoon na nasimula noong 2016 at nagpapatuloy po hanggang sa mga panahon na ito. Ito po isang maliit na gawain sapagkat ito pong islang ito ay very isolated. Ano po? Makakarating ka lang po doon sa pamagitan ng motorized boat galing po sa isla ng Aklan sa Katiklan, Malay. Aklan, doon po. Yun lang po ang tanging pwede mong makarating sa isla. Ano po? Wala pong, kasi isla po yun. Yun lang po ang tanging paraan. Ang tuwing araw o tuwing everyday, mayroon lang po sigurong 4 na trips back and forth doon sa mula Katiklan patungo sa Carabao Island, galing Carabao Island patungo Katiklan. So, ganoon lang po ang mode of transport doon sa Carabao Island. Ironically, ito po ay malapit sa Boracay. Yung pong isla ng Carabao o San Jose Romblon ay pagkatapos ng Boracay, yun na po makikita nyo na po. So, dito rin po katulad ng Boracay, kung ang pinag-uusapan po yung ganda ng dalampasigan, dagat, pareho lang. Ang pagkakaiba lang, ito po ay pristine, hindi pa nagagalaw. Ito po ay natural pa rin. Unlike po sa Boracay na well-developed ng tao na po. Binabati natin ang mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, brethren. Sa ating pong mga kakabsat, mga ilong kakabsat na mga Ilocano, na ibang nga nabi, kato kay amin, kakabsat. Sa ating pong mga kaigsoona, dyan po sa Visayas at Mindanao, kahit po sa Luzon, sa iba-iba lugar na po, lahi-lahi mga dapit, na ibang maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Sa ating mga kapatid sa Bicol Region, Katugangan, Diyos marahay na banggi sa Tugabos. Diyan po sa Pangasinan, Pasanto Sialabi, ay kayo namin. Doon po sa Carabao Island, Mayad-ayad na gabi. So ngayon po ang ating pagpapatuloy po ang ating pagre-review na po doon sa written debate hinggil po sa tinatawag na church benevolence. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng controversy at issues tungkol sa bagay na ito sa mga Kristiyano. May mga pangkat na mga Kristiyano na naniniwala na ang iglesia po ay maaaring tumulong mula sa kanyang kabangyaman sa mga nangailangang mga hindi Kristiyano. At mayroong pangkat na mga Kristiyano na naniniwala na sa larangan po ng pagtulong, ang pagtulong po ng iglesia ay limitado lamang po sa mga nangangailangang mga Kristiyano. May dalawang pangkat ng mga kapatid. So may controversy. Pagka may controversy, may pagkakaiba. Marami nagsasabi, pareho lang tayo. Hindi mo masasabi yun kasi meron nga pagkakaiba. Paano kaya nagkapareho kung meron kayo pagkakaiba? So ito po ay nasimulan na po natin. Natunguhin na po natin ng iba-ibang mga argumento na ginamit ng ating katunggali. Hindi ko nabibigyan pangalan, hindi mahalaga. Ang mahalaga po rito yung pag-aralan natin kung anong katotohanan hinggil po sa paksang ito. So natapos na sa Matthew chapter 5, tapos sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, at sa gabing ito sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, ako po ay nagtataka. Sa totoo lang, bakit ginamit po yung talatang ito? Sa katotohanan lamang, hindi naman po, wala tayo mababasa sa talatang ito, number 1, tungkol sa pagtulong sa iglesia, wala tayong mababasa. O sa salitang pagtulong, wala tayong mababasa.
Ganito po ang talata. Ito po sa New King James. Sa English, 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Yan po sa English. Ngayon, dito lang po sa Tagalog. Ito ang ating mababasa. At naway palaguin at pasaganahin kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Dito po makikita ninyo, doon pa lang sa pagbabasa po ng talata, hindi tumutungkol sa iglesia ito. Ito ay tumutungkol sa mga individual na may pagmamahal sa isa't isa. Kasi tingnan nyo yung sabi rito, gaya naman namin sa inyo. Sino ba sing namin? Yun yung mga tao. Si Pablo at mga kasamahan niya na pinakita kayo ng pagmamahal sa mga taga-Thessalonica. So sa ganun ding paraan, ang panalangin o ni Pablo ay sumagana at palaguin ang mga taga-Thessalonica sa pagmamahal sa isa't isa at sa lahat. Alalin pong tao yun. Isang Tagalog po, dinagdag na lang yung tao. Sa English, wala po yun. Yung binasa natin kanina. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, walang men, just as we do to you. Whether merong men o wala, it's not critical. Ang argumento po, ang sagot po ng ating katunggali sa aking negative argument ay ito po. Ang panghalip na kayo'y dito sa talata ay tumutukoy sa iglesia sa Thessalonica. Yun po ang sagot ng ating katunggali. Yun daw po ang panghalip na kayo. O sa English, you ay tumutukoy sa iglesia sa Thessalonica. In other words, ang sinasabi niya, kung ating isasaalin sa kanyang argumento, yung pong iglesia sa Thessalonica ay sumagana sa pagmamahal sa isa't isa at sa lahat ng tao. Ibig sabihin ng ating katunggali, lumaganap ang pagmamahal sa kapag-iglesia. Yung ba ibig niya sabihin? Hindi, maliliwanag po itong panghalip na kayo tumutukoy sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Mga individual na mga Kristiyano. Hindi po tumutukoy sa iglesia sa Thessalonica bilang isang kapulungan. Maliwanag po yan mga kapatid. Yan po yung ating mapapatunayan. Kasi kapag ang iglesia ang tinutukoy bilang isang kapulungan, hindi kayong ginagamit. Basahin po na sa 1 Timothy chapter 5. O kaya kumisan, sinasabi sa salitang iglesia bilang isang kapulungan. Dito po sa 1 Timothy chapter 5, dito po sa verse 16, natin kung babasahin. Ano po, tingnan niyo. Basahin natin. If any believing man or woman has widows, let them relieve them. So yung mga individual na may mga babaeng babaw, kanya, silang tutulong and do not let the church be burdened. Tingnan yung ginamit na pronoun. That it, di ba? May relieve those who are really widows. So yung church ay isang kapulungan. When the church is referred to as assembly, the pronoun used is it. Maliwanag po yan, hindi kayo. Pag kayo, ito yung tumutukol sa mga individual na mga tao. Personal pronouns nga po yung mga kapatid eh. So, tinutukoy rito ni Apostle Paul yung pagmamahal ng bawat Kristiyano sa Thessalonica sa isa't isa at sa lahat. Yung pagmamahal na sinasabi. So, ito tumutukoy sa mga individual, hindi po sa iglesia sa Thessalonica bilang isang kapulungan. So sa simpleng pananalita, ang mga individual na alagad ang tinutukoy na lumago ang kailang pagmamahal sa isa't isa at sa lahat. Yun ang kahulugan ng talata, di ba? Ito po ang tugon ng ating katunggali. Ito po yung word for word, di ko papanitan. Naku po, sabi, naku po. Bakit kailangan pa pong labuin ni kapatid Lordy ang talata? Napakalino naman ang panghalip na ginamit. Ito'y nasa anyong maramihan kayo'y, hindi saan, para sabihin niya saan ang tumutukoy sa individual.
Maliban diyan, sa panghalip na nasa inyong maramihan ay malinaw ng sulat ay para sa iglesia sa Thessalonica at hindi para sa individual. Wala pong individual sa talata, mga kapatid, kundi iglesia ang kausap na magpalago sa pag-ibig sa lahat ng tao. Kaya mali ang pagpapaliwanag ni kapatid na Lord. Narito po muna yung talata, kayo na po magsabi kung individual ba yan o hindi. At kanyang kinot yung talata. Pansinin po natin, kung ito po ay iglesia ang tinutukoy rito, na sila sabi ng ating katunggali, naway panaguin at pasaganain ng iglesia sa Thessalonica, yun ang kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa sa tao, ng pag-ibig sa kapwa-iglesia. Ito'y tumutukoy sa individual na tao, hindi sa iglesia bilang isang kapwa-langan. Maliwanag po yun. Ayun, sabi ang isang maling patakaran ng mga kapatid na ito ay ang patakaran na wala naman tayo mababasa na rule sa grammar na kapag ang sulat ay patungkol sa iglesia, lahat ng nakasulat sa sulat na yun ay para sa iglesia. Yung po ay maling patakaran. Wala tayong mababasa ng ganoon. Kung ito ay business letter, siyempre ito ay limited sa pinag-uusapan. Pero pag ito ay non-formal communication, walang limit yung pag-uusapan doon. Bahala yung sumulat sa sinulatan niya. Kung tayo susulat sa isang tao, sa isang kaibigan, hindi naman lahat ng isusulat mo ito para patungkol sa kaibigan mo. Minsan meron kayong pinag-uusapan. Maaaring sa kaibigan, yung pareho, o etc. Hindi limitado doon sa sinusulatan mong tao. Ganon din po itong sulat sa mga iglesia. Hindi nangungulugan ng sulat ay sa iglesia. Lahat ng nilalaman ay para sa iglesia. Subukin natin. Sabi nga po nilang kasabihan, the test is in the eating. Kung gusto nating malaman ang pagkain na masarap, then you eat it. Then you test kung masarap nga o hindi. So let us test the argument na lahat ng mga sulat sa iglesia ay patungkol yun sa lahat. Lahat na nakasulat doon ay patungkol sa lahat sa iglesia at walang tinutukoy sa mga individual na mga kapatid. Yan ang sinasabi ng ating katunggali. Testingin po natin yan, mga kapatid. Testingin natin yan. Totoo kaya yan? Totoo kaya na kapag sulat sa iglesia, lahat na nakasulat doon ay patungkulan sa iglesia at walang patungkol sa individual na mga Kristiyano? Totoo kaya yan? Basahin po natin. Dito po sa Galatia mismo, chapter 3, 26 to verse 27. At ating babasahin, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat sa inyo'y binautismo kay Kristo ay binis si Kristo. Tanong, sino ba yung binabautismohan? Ang individual ba o iglesia? Pero yun ang nakasulat sa sulat ni Pablo sa Galatia, sa mga iglesia sa Galatia. Ang tinutukoy pa rito ni Pablo na nabautismo na yung mga individual o mga iglesia. Obviously individual. Wala namang iglesia na babautismohan. Dahil kung iglesia na bautismo na lahat yan. So, ibig sabihin, ito tumutukoy kung sa mga individual. Na kapag ka kayo nabautismohan, ay binisyo si Kristo kanya. Pero yun ay nakalagay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, sa mga iglesia sa Galacia. Pero may mga bagay patungkol sa individual. O subuhin pa natin. Yun po sa paksa ng pagtutuli. So, ibig sabihin, ito yung nasa Galacia. Ito ay sulat ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia. So lahat ng mga sulat sa mga sulat na ito ay para sa mga iglesia ng Galacia at walang para sa mga individual. So testingin natin sa Galacia chapter 6 verse 13, sapagkat maging ang mga nagpatuloy ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan. Ngunit ibig nila na kayo magpatuloy upang sila ay mapagmalaki sa inyong laman. So sundin natin yung sabi ng kapatid na haba, pag kayo'y tumutungkol sa iglesia, ginamit ang pangtukoy na panghalip na kayo rito. Kayo magpatuloy kanya. So ayon sa pagmamatwid ng ating kapatid, ay yung kayo ay iglesia. Di ba? Tuloy po natin. Sapagkat ang mga nagpatuloy, hindi rin naman tumutupad ng kautusan, kundi ibig nila kayong
magpatuloy pang sila'y makapagmalaki sa inyong laman. So, kayo rito sa iglesia. Ayon sa ating pagmamatin nating katunggali. Subalit huwag namang mangyari sa akin ang magmalaki. Maliban sa krus ng ating Panginoon Kristo, na sa pamagitan nito ang sanglibutan ay pinako sa krus para sa akin at ako'y sanglibutan. Sapagkat ang pagtutuli o hindi pagtutuli ay walang kamuluhan, kundi ang bagong nilalang. Tanong, ito ba'y ito'y kasama sa sulat ni Pablo sa mga iglesia? So ito ba'y patungkol sa iglesia o sa mga individual? Susundin natin ang pagmamatwid ng ating kapatid. Kayo, iglesia, sabi niya. Dahil ang panghalip na ginamit ay maramihan, so ito tumutukoy sa iglesia. So rito, nagpapatuloy ang iglesia. Sabi na, ulitin natin, basahin natin, no? Di ba sabi rito? Ulitin natin. Ngunit ibig nila kayo magpatuloy. So kung susundin natin, yung pagmamatid ng ating kapatid, kayo iglesia, maramihan na panghalip eh. It's a plural pronoun, you. According to our opponent, when you is used, it refers to the church. Kaya subukin natin. Paano maging iglesia yan? Kapag iglesia, lahat ay magpapatuloy. Paano yung babae? Magpapatuloy ba yung babae? So obviously, ito yung siya individual. Pero ito yung nakalagay sa sulat ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia. So mapapansin natin yung patakaran na ginigit ng mga kapatid na ito. Na kapag ang sulat ay sinulat sa mga iglesia, ang lahat ng nilalaman nito ay patungkol lamang sa iglesia at walang patungkol sa mga individual. Mali na eh, di ba? Sa Thessalonica, basahin po natin, ano po? Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9. At hanggang po sa verse 12. Ngunit tungkol sa pag-iibigan ng magkakapatid, ay di niya kailangan na kayo sulatan ng ninama. Sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-iibigan sa isa't isa. Ginamit na lang po yung panghalip na kayo. So ito tumutukoy sa iglesia o sa individual. Maliwanag po sinasabi nito ni Pablo eh. Ngunit tungkol sa pag-ibig sa magkakapatid. So ito yung pag-ibigan ng mga individual na magkakapatid. Di ba? Tuloy po natin. Sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Ano yon? Mag-ibigan ng mga iglesia sa isa't isa? O yung mga individual na Kristiyano sa Thessalonica sa isa't isa? At katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia. Ngunit inihiling sa inyo, mga kapatid, hindi pala tungkol sa iglesia ito eh. Mga kapatid, mga individual na mga Kristiyano. Si Pablo ay individual na sumulat sa iglesia sa Thessalonica, ina-address niya yung kanyang mga kapatid sa Thessalonica. Yung ba'y iglesia o mga individual? Maniwalag po, individual yan, hindi iglesia yan. Tuloy po natin. Kung halimbawa, tanggapin natin itong argumento ng ating katunggali na kayo'y tumutungkol sa iglesia. Tanggapin natin for the sake of argument. Ngunit aming inihiling sa inyo, mga iglesia, yung ba ibig niya kasulat? Hindi, sa inyo mga kapatid, kanya eh. Naigit pa rito ang inyong gawin. Na saan niyo mamuhay ng tahimik? Sino ang mamuhay ng tahimik? Ang iglesia o mga individual na Kristiyano sa Thessalonica? Tuloy po natin. Gawin ang inyong sariling gawain. At kayo magpagal sa inyong mga sariling mga kamay. Ito po yung maliwanag na sino bang may kamay? Ang iglesia o individual? Wala akong nakikitang kamay ang iglesia. Ang may kamay yung mga individual na kapatid sa iglesia. Sino ang gagawa? Yung kamay ng mga individual sa iglesia. Magpagal ng inyong sariling mga kamay. Gaya ng aming ipinagbiling sa inyo upang kayo igalang ng mga nasa labas at maging palaasa sa sino man. So ito patungkol sa yung pamumuhay ng mga individual. Paano sila mamumuhay? Sila mamumuhay ng tahimik kanya. Hindi pakialamero sa ibang gawain ng iba. At sila gumawa at magpag-asa kailang mga sariling kamay. Kung ito utos sa iglesia, ibig sabihin, magtatrabaho ang iglesia. Magkakaroon ng business ang iglesia.
Kaya nga po siguro yung ibang mga may ganitong paniniwala, may business sila eh. May eskwelahan. Hindi po totoo. Ito tungkol sa mga, ito yung nakasulat sa sulat ni Pablo sa Thessalonica, pero maliwanag na yon ay individual na obligasyon. So again, ulitin natin, mali ang patakaran ng mga kapatid na ito. They cannot prove it from grammatical point of view. Wala kayong makikita English grammar rule na sinasabing when it is written to the church, everything that is written is to the church or the obligation of the church. Hindi eh. May mga patungkol sa mga individual. Bakit hindi na nakikita yun? Dahil lang tignan siguro. So hindi po totoo yung patakaran na yun. It's false argument. Non-sequitur doesn't follow. It doesn't follow. Yun ang ibig sabihin non-sequitur. It doesn't follow that when the letter is written to the church, everything that is written is church obligation. That doesn't follow. Napatunayan na po natin, may mga bahagi na nakasulat na para sa mga individual na mga Kristiyano nakaanib sa mga iglesia nito at hindi sa mga patungkol sa iglesia bilang kaapulungan. May magkakaiba yun eh. Yung membro ng iglesia, yung individual na mga Kristiyano, at yung iglesia bilang kapulungan, magkaiba po yung dalawang iyon. There's a difference between the individual Christian and the church. The church is composed of individuals, yes. But the individual members are individuals. Meron sila sariling karapatan, meron sila sariling obligasyon. Na kumisan iba sa obligasyon ng iglesia bilang kapulungan. Ito po ang argumento ng ating katunggali. Ang benevolence ng iglesia ay isang paraan upang maipadama nito ang pag-ibig sa mga kapatid at sa mga taong nangangailangan. Benevolence of the church is a way to show its love for the brethren as well as those who are not brethren who are in need. That is what my opponent should prove, not assume. Ito po yung sinasabing he is assuming what he needs to prove. Ibig sabihin, ito kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ginamit na talata na itong pagtulong ng iglesia sa mga hindi kapatid ay paraan ng pagpapagaan ng kanyang pagmamahal. Nasaan yung talata? Kung babasahin natin ng 1 Thessalonians 3:12, wala natin mababasang gano'n. So, saan niya nakuha yun? Dahil sinabi niya? Hindi natin pwedeng paniwala lang isang tao dahil sinabi lang niya. Kailangan nating paniwalaan kung mababasa natin na meron nga gano'n. Nasaan? He is assuming what he needs to prove. Paano mapapatunayan sa talatang ito na ginamit ng pagtulong ng iglesia sa mga Kristiyano ay may padama ang pag-ibig nito sa mga Kristiyano? Wala naman tayong mababasa doon sa talata. Kailangan may maipakita sana ito ang katunggali na yung iglesia sa Thessalonica ay tumulong sa mga hindi kapatid. Wala naman tayong mababasa. Basahin yung buong sulat ni Pablo sa una at pangalang Thessalonica, wala tayong mababasa gano'n. So saan yung nakuha yan? It's an assumption. Hindi yun evidence. It's simply an assumption. Kailangan meron kang evidence to prove. Di ba? So itong talatang ito hindi nagpapatunay sa proposisyon ng kapatid. Resolve ganyan na ang iglesia sa kanyang kabangyaman ay maaaring tumulong sa mga nangangailangan din mga Kristiyano. Wala man siyang kaugnayan doon. Ang sinasabi niya ng talata ang palaguin, ang pagmamahal ng mga kapatid sa isa't isa at sa lahat. Saan doon ang pagtulong? Wala man tayong mababasa. Asan doon na sinasabi ito'y pagtulong sa mga hindi kapatid na nangangailangan? Wala man tayong mababasa. So hindi natin pwedeng patunayan ng isang bagay sa pamamagitan ng assumption. Meron tayong mababasa mula mismo sa banal na kasulatan para paniwalaan natin na yun po ang basic
definition ng ating pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So natin mababasa yung sinabi ng ating kapatid. Wala naman. So yun po makita natin. Ito po ang isang tugon, sagot ng ating kapatid. Hindi po yata naniniwala ang kapatid na Lord din ang pagtulong sa mga di kaanib ay pagmamahal. Hindi naman. Hindi, naniniwala ko lang pagtulong ay paraan ng pagmamahal. Pero kung ako ang tutulong, ay yun ay pagmamahal ko bilang isang individual. Pero kailangang patunayan ng kapatid ay yung Iglesia sa Thessalonica ay pinakilalang pagmamahal sa pamagitan ng pagtulong ito sa mga di kapatid. Wala naman tayong mababasa. So, saan niya kinuha yun? Dito po, binabaliktad niya eh. Ito po ang isang debate ay isang formal discussion, yung makikita natin. Pagka pinag-uusapan natin ng debate, ito po isang formal discussion na makikita natin. Na mayroong rules to follow consisting of two parties. The one affirming and the one negating. Yung pong affirming is not negating, is trying to affirm. Kailangan niyang ipakita ang kanyang katunayan para mapatunayan niya ang kanyang paniniwala ay totoo. Yung negative, katulad po ako, negative ako dito sa bahagi ito, ay kailangang maipakita mo na yung mga evidence na ipinakilala ng katunggali ay hindi tama. Yun ang debate. Dito binabaliktad niya. Hindi ang paniniwala ko sinusuri dito. Kundi ang kanyang paniniwala. Ba't niya babaliktad rin? Hindi po, pag binaliktad niya hindi man niya napapatunayan na totoo yung kanyang pinaniniwalaan. Di ba? Regardless kung anong pinaniniwalaan ko, ay hindi magpapatunay sa kanyang pinaniniwalaan. Kung sagot ko sa kanya, hindi ang paniniwala ko sinusuro dito, kundi ang paniniwala ng kapatid. Ang paghatol ay dapat ay may ebidensya. Sabi, paano niya siya masasabing hindi ako naniniwala doon? Paano niya nalaman niya? Wala naman, hindi ko naman sinabi sa kanya. So ito'y prejudicial. Prejudicial ang tao niya. Pagdating ko sa affirmative ko, hindi sasabihin ko yung aking paniniwala. Siya naman po ang tatanggi doon sa aking mga ebidensya na ilalahad doon sa aking affirmative. Hindi ito nagne-negative siya. Hindi ba? Imbes na magpatuloy siya sa pagpapakita ng kanyang katunayan. Ito po ang sagot niya. Naghahanap pa siya ng patunay na ang pagtulong sa mga di kapatid ay pag-ibig at assuming pa daw ang ginagawa. Samantala, ang pakalino ng talata ng pag-ibig ng iglesia ay dapat lumugos sa latang tao. At sa paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa latang tao ay gamitin ang pundo o pera ng iglesia para tumulong sa mga nangangailangan. Saan nga natin mababasa yung sa talatang ginamit niya? Bakit paano naging napakalinaw ang talatang ito para patunayan ng pag-ibig ng iglesia ay dapat lumagos sa latang tao? At sa paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa latang tao ay gamitin ang pundo o pera ng iglesia para tumulong sa mga nangangailangan. Saan yun? Bakit napakalino nun? Ulit-ulitin mo yung 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, wala naman siya sinasabing gano'n. Paano naging napakalinaw yun? Ang totoo is just assuming what it is to prove. Yun ang makikita natin. Katulad dyan ng saksi ni Jehovah. Gusto nilang patunayan ng ama lamang ang Diyos. At gagamitin nila yung mga talata sa Old Testament na tumutog na binabagit ang Diyos. Sabi niya, yan ang ama. They are assuming what they need to prove. Wala man tayong mababasa ang ama sa Old Testament na tumutungkol sa Diyos. Na yung ama lamang ang Diyos. Wala man tayong mababasa gano'n sa Old Testament. So, they are just assuming what they need to prove. Yun po ang makikita natin. Ito ang dapat patunayan ng kapatid. Gusto sinasabi niya ng isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng iglesia ay ang pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangan di kapatid. Dapat yan ang pakita niya. Ano ang supporting verse sa sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na nagpapakita ng ganungang paraan, paniniwala ng pagpapakita ng pagmamahal ng iglesia
ay ang pagtulong sa mga nangangailangan di kapatid. Dapat yun ang ipakita niya. Wala naman siya na ipakita. So, ang tago doon? That is assumption, di ba? Kung alam po natin ang ibig sabihin ng salitang assumption o assuming, sabi rito, an assumption is something that you assume to be the case even without proof. So, ibig sabihin, ito sinasabi mo na wala namang katibayan. That's an assumption, mga kapatid. Yun ang definition po ng assumption eh. Ang mga synonyms, presupposition, hypothesis, conjecture, guess, postulate, theory. Yun lahat ay hindi totoo. Wala pang patibayan na nagpapatunay doon. Di ba yun ang ibig sabihin ng assumption? So, you're just assuming what it needs to prove. Yung makikita natin sa ano na ito. Yan ang dapat niyang patunayan. Wala naman siya naibigay na katunayan. Itong kapatid na ito, mahilig siyang magsabi ng mga bagay kami sinabi. Sabi niya, kung ang pag-ibig ng tawag ng kapatid, Lord, sa pagtulong nila sa mga kapatid nila na kailangan, wala namang sinabing gano'n. Bakit niya sinasabi yun? Sabi niya, nabasa sa pagsagot ko yun. Wala naman. So, mahilig siya mag-assume. Kahit yung hindi ko sinabi, parang pinapalagay niya sinabi ko. Ang sagot ko sa kanya, huwag kang magalagay ng salita sa bibig ko. Kung dapat niyang gawin, maghanap siya ng talata na nagpapatunay ng pagtulong sa di kapatid isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng iglesia. Wala naman. So ito ang kanyang pinaka argument sa talatang yun, na pagmamahal, isang paraan ay pagtulong sa manangailangan di kapatid. Totoo po yun. Pagmamahal, tulungan mo siya. Totoo yun. Pero saan natin mababasa ng pagmamahal ng iglesia ay pagtulong sa di kapatid? Wala man tayong mababasa. Yan ang problema ng talatang yan na po. Dito po, sabi niya, batay sa talata, hindi man tahasang sinabi o mabasa sa aklat ng Tesalonica ang kailang halimbawa sa pagtulong sa mga di-Kristyano, pero maliwanag na kalooban ng Diyos ang pagtulong ng iglesia sa lahat ng tao. At ang iglesia bilang mga tapat na lingkod ng Diyos ay siguradong sumusunod sa kalooban ito ng Panginoon. Yun ang dapat niyang patunaya. Paano mo masasay maliwanag na kalooban ng Diyos ang pagtulong ng iglesia sa lahat ng tao? Doon sa talatang ito. Yung mali siyang inaamin niya. Hindi man tahasang sinabi o mababasa. So, ibig sabihin, wala tayong mababasa. Doon sa binabit niyang talata o kahit mga saklat ng unang Tesalonica o kahit sa pangalang Tesalonica, yung sinabi niya na ang pagmamahal, ang pagtulong ng iglesia sa di kapatid ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Saan yung mababasa yung sa aklat ng Tesalonica at pangalang Tesalonica at sa buong bagong tipan? Wala naman siyang mababasa, di ba? So itong mga argumento po ng ating kaibigan na katugali ay malabong argumento. Wala siyang napakapatunayan, di ba? Sabi niya, batay sa talata, hindi man tahasang sinabi o mabasa sa aklat ng Tesalonica ang kailang halimbawa sa pagtulong sa mga di-Kristyano, pero maliwanag ang kalooban ng Diyos ang pagtulong ng iglesia sa lahat ng tao. Ito ang kanya sinabi. Siya mismo ang nagsabi na tahasang hindi mababasa sa talatang ginamit niya. Siya nagsabi no. Ibig sabihin, hindi natin mababasa sa talatang sinabi niya. At hindi rin natin sabihin na wala man daw mababasa ang halimbawa ng pagtulong ng iglesia sa Thessalonica sa di-Kristyano. Pero sa kabila ng sinabi niya, pero maliwanag na kalooban ng Diyos ang pagtulong ng iglesia sa lahat ng tao. Paano naging maliwanag yun? Hindi man tahas ang sinabi. At saan natin mababasa yung sinabi niya yun? Yun nga dapat niyang patunayan sa debatang ito eh. Na pagtulong na kalooban ng Diyos ng pagtulong ng iglesia sa lahat ng tao, kalibilang na ang mga hindi Kristiyano. Hindi natin kina-question ang pagtulong sa kapatid dahil yun ay parehong pinaniniwalaan. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagtulong sa hindi kapatid. Yan ang dapat niyang patunayan. Siya na mismo nagsabi.
Hindi tangasang mababasa. Hindi tangasang mababasa. O hindi man tasang sinabi. Hindi lang necessary inference. It is an inference, but not necessary. So, yan ang problema ng ating kapatid. Kaya paano niya sabi niya? Kung susundin natin ang pagmamatwid ng kapatid, ng pagtulong ipagmamahal, paano kung tinangging tulungan? So, yun ay hindi pagmamahal? Yun ang argumento niya. Ang pagmamahal, ang pagtulong sa di kapatid ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Paano kung hindi mo siya tinulungan, so hindi mo siya mahal? Maybe that's a legitimate question, di ba? Ituloy natin ang limbawa. Sa 1 Thessalonians 5:11, ngunit huwag mong itala ang mga nakakabatang babaeng balo, sapagkat na magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kailang kay Kristo, ay nais sila mag-asawa. So, ang konteksto po ito, babaeng balo. So, sa pagtanggi ba na tulungan ang mga batang babaeng balo, yung ba'y pagpapakita ng walang pagmamahal sa kanila? Hindi naman. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Dahil ang pinag-uusapan po sa mga talatang ito ay yung pong permanenteng pagtulong. Kasi babaeng bala, wala lang maasahan. So ito itutulungan hanggang sa siya mamatay ng iglesia. Ito mga babaeng balo, hindi mo silang itala sa ganong klaseng pagtulong. Bakit? Later on, mag-aasawa rin sila. Yan ang sabi ni Pablo, di ba? Later on, mag-aasawa rin sila. At maaaring mahiwalay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng masamang nasa. So yung ba'y pagtanggi yun na hindi sila tulungan ay kawalan ng pagmamahal? Hindi. Bakit di sila tutulungan? Dahil ng kalooban ng Diyos. Hindi dahil hindi natin sila mahal. Kung minsan, para maipakita mo ang pagmamahal, hindi mo tutulungan. Halimbawa, kung tamad, ba't mo siya tutulungan? Pag tinulungan mo ang tamad, hindi mo siya mahal. Kinukonsinti mo siya sa kanyang kalokohan. Hindi ba? So hindi mali yung ano na yon na konklusyon ng isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay pagtulong ng iglesia sa kanilang pundo sa mga hindi kapatid. Yun po ay isang maling kaisipan. Hindi ganon. Kung siya kailangan mong tanggihan para maipakita mo ang iyong pagmamahal. Di ba? Paano yung mga Kristiyano ngayon magtrabaho dahil tamad? Ayaw nga silang tulungan ng iglesia sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 10. Kung ayaw gumawa, din kumain. Kung hindi mo pa kakainin yung ayaw magtrabaho, hindi mo siya mahal. Hindi, kaya nga mahal mo siya para wag mo siya pakainin dahil mahal mo siya para siya matutong magtrabaho. Hindi mo siya kukonsentrate sa kanyang katamaran. Hindi naman kikita natin, di ba? Kung paano yung mga false teacher, ayaw mo silang tulungan, so hindi mo sila mahal. Yun ang kalooban ng Diyos. Huwag mo silang kasamahin kanya. At huwag din tulungan. So yung makikita natin, hindi yun tamang konklusyon na siyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, yung pagtulong sa mga hindi kapatid. Pag ginawa nga mo yun, wala kang pagmamahal. Bakit? Malibang pa sige lumalabag sa kalooban ng Diyos. Na wala man tayong mababasa na ang iglesia ay tumulong galing sa kanyang kabangyaman o treasury sa mga nangangailangan di kapatid. Wala tayong mababasa ni isang halimbawa sa Biblia. Wala tayong mababasa ni isang kautusan sa Bagong Tipan. Ayun, napatunayan ko po yung sa aking affirmative. Ano po? Maniwarig na patunayan sa affirmative. Pero itong ating katunggali, hindi yan ay paliwanag dito sa ginamit ng talata ang kanyang proposisyon. Yan ang pinag-uusapan natin. So, ang talagang dapat niyang patunayan dahil sa paggamit niya sa talatang ito, 1 Thessalonians 2:12, ng pagtulong ng iglesia sa Thessalonica sa hindi kapatid isang parang ng pagmamahal. May naipakita ba siya? Wala. So, tama sinasabi natin. He is assuming what he needs to prove.
Hindi ba mga kapatid? At pang tinuran ng ating kapatid. At ang iglesia bilang mga tapat na lingkod ng Diyos ay sigurado sumusunod sa kalooban ito ng Panginoon. Yan ang dapat niyang patunayan. And not just simply just to assume. Napakadali naman nata, no? You just assume it and so it's true. Kung balikan natin yung salita, ibig sabihin ng assumption. An assumption is something that you assume to be the case even without proof. Wala naman siyang proof na yung pagparaan ng pagpapakita ng pagmamahal ng Iglesia sa Thessalonica ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Where's the proof from the book of Thessalonians? Wala. So how can you say that's the truth? Para sasabihin niya ng totoo. Kaya po itong mga ganito klaseng pag-uusap, kung ito'y gagawin sa mapayapa at maayos na paraan, nakakatulong yan sa pagpapakita ng katotohanan. Debates are useful in many ways. Pupunta tayo sa halls of Congress, when someone proposes a bill, merong affirmative trying to pursue the bill, and there is negative trying to show some of the negatives of that bill, so it could be corrected, di ba? Or it can be rejected. Maybe it's against the Constitution, or the bill doesn't really provide for the need. Di ba? Yung makikita natin. Yun ay healthy debates. Hindi siya, so kung ito'y gagawin sa magandang paraan, kaya meron kung bukas na kaisipan, makakatulong yun. Pero hindi mo pwedeng assume what you need to prove. So napakahina po ng talata. Nagtataka ba't ginamit po yung talatang ito? Napakahina ng talatang ito. Wala binabanggit na pagtulong. Wala binabanggit na iglesyang tutulong. They're just assuming the pronoun you refers to the church. No, the pronoun you refers to the individual Christians in the church at Thessalonica. Di ba? So, yung makikita natin. So, ito po ang katapusan po ng bahagi ito. Sa susunod po naman, ay i-review natin ng Galatians chapter 6 verse 10. Ito, hindi nagtataka nga po ako, hindi ginamit yung talata sa James, ano po. Yung tunay na relihiyon. Hindi ginamit yun. Usually, ginagamit nila yun. Pero itong katunggali ko, hindi ginamit yun. Pero pwede natin review. Kahit hindi ginamit sa talata. So, ito po. Susunod, Galatians chapter 6 verse 10. Ano po ang ating review do sa argumento ng ating kapatid na naging katunggali dito sa nakasulat na talas-tasan na ito o written debate. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maaaring araw na bukas o araw na Biyernes o Thursday, nating ipagpapatuloy po ang ating pag-review dito po sa written debate na ito na po. Written debate and face-to-face debate, they have their own advantages and disadvantages. Pero kung gagawin ito sa tamang paraan, makakatulong po ito para sa naliksik kung ano yung katotohanan sa anumang paksang pinag-uusapan. When there is a controversy, katulad po ng bagay na ito sa church benevolence. Unfortunately, ito po yung nagpahiwalay sa mga kapatid. Dahil siyempre, kung hindi mo naman pinaniniwalaan yun, hindi mo makikita yung katunayan, ba't mo paniniwalaan? Ang origin po na itong general church benevolence, so yung pagtulong ng iglesia kahit sino, kung Kristiyano hindi, ito po yung galing sa social gospel. After the Second World War, yun po ang pinagsimulan nito sa mga churches of Christ. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Though your sins be as scarlet,
your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. Hear the voice that entreats you. Maraming salamat. Maganda po maawit. Ito po ay maawit na galing po sa YouTube account ni Brother John Rogers. Maganda po mga koleksyon po ng mga awit po doon po. Pwede nating pag-aralan. Ging Manansala, good evening. Evelyn Molina, gandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Lolito Dugditan, watching from Blamley Few Church of Christ, Malungon, Sarangani Province, Mindanao. Prince Gerald Punla, Maya Pabingi po, ang tangang po ating kapatid na ito. Nina Benjamin, magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Lordy, sa lahat ng viewers. Carlos Anoling, watching from Mua, and Kidapawan, North Cotabato. Oljan Ocampo, good evening. Sherwin Balbaboko, good evening po, Brad. At Jonathan Rushin, magandang gabi po sa lahat. Wala na po namang tanong dito. So tayo po ay magtatapos na sa pagitan ng panalangin. Ang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong muli na kami po ay nagkaroon ng oras na patunayan ang inyong katotohanan sa paksang pinag-uusapan. Nawa ito ay naging maliwanag ayon po sa inyong kalooban. Dahil buksan mga puso at kaisipan ng mga kapatid na hindi maayon ayon po sa salita ng Diyos sa paksang ito. Upang tanggapin na ko ng katotohanan. Idinadalangin namin na mga lahat ng mga may sakit at kasalukuyang nasa banig ng karamdaman. Sila inyong tulungan ng Diyos. At kami po inyong pagtiisan at patawarin sa inyong mga pagkakgulang at pagkakasama. At ang mga bayan ito ay may ini sa kilang pangalan ng Kristo. Amen. Gusto ko lang pong pahayag sa inyo sa November 4, 2023, araw po ng Sabado, ay magkakaroon po ng isang one-day lectureship dito sa Angeles City Southside Church of Christ na matatagpuan po sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 2, Angeles City. Ano po. Kayo po ibang puso inaanyayahan. Ang ating magiging tagapagsalita ay galing po sa Oklahoma, sa Tuttle, Oklahoma, sa Southwest Church of Christ, Southwestern Church of Christ, na walang iba kundi si Harry Osborne. Yun po, inaanyahan po namin kayo kung kayo pupunta, kontakin pa lang po yung lingkod para may alam po natin kung bilang ng dadalo. Ang paksang ito po ay mga pagtapaksayin ng kapatid ay makakatulong po sa kaalaman natin sa ating pananampalataya. Magandang gabi sa inyo lahat. Tawagyan po tayo. God bless.